growing is a dynamic energy. A flower that stops growing is static energy and then it will lead to dying. Ang isang halaman, pag hindi na ito lumago, hindi na gumanon at nag-steady na lang siya, ibig sabihin nag-stop na siya, dying na siya. So ang kinalabasan niyan ay nakita mo? Hello? So, ang magkalabasan ng puno na hindi siya lumalago ay nagiging tuyo. Ang physical laws is the same with the flower. If it will stop growing, it means it leads to dying. At ang puno na namumungay, nagagalit, pag ang puno ay hindi namumunga at ang may-ari nito ay magagalit, kaya pinuputol. Hello? Balikan ho natin yung ating kanina. Kung titingnan ho natin yung lugar natin sa Pilipinas, siguro ilang taon na ba kayo dito sa Israel? 6. Babalik kayo sa Pilipinas, ano na kaya ang sistema na nasa Pilipinas? Marami ng pagbabago. Si Pastor Nanay, 16 years na hindi umuwi. Ilan? 8 years lang. 8 years na hindi umuwi. Yung iniisip niya, ini-imagine niya sa Pilipinas, hindi na ganon. Kundi iba na ang sitwasyon sa kanilang lugar dahil nag-grow na to at ang economy umaayos na. Pero tingnan natin ho, okay lang siya when it comes to growing dahil malaki na mga building. Pero tingnan kaya natin ang moral. Moralidad. I remember, sabi ng anak ko doon sa Manila, sabi ko sa anak ko, na, mag-ingat ka anak ha sa Maynila kasi napakababa ang moral dyan. Sabi ko ganon. Maraming mga ganito, ma-influensyahan ka, sabi ko sa kanya, sa anak ko. Ang sabi niya sa akin is, Ma, alam mo ba ang Manila at Mindoro ay pareho na rin ngayon? Hello? The same wicked na rin ang nasa probinsya at Manila ngayon. Ibig sabihin, nag-grow siya, pero ibang klaseng grow. Sa mga drug addicts. At nakakalungkot po. Ang iba po na ating mga kapatid doon sa Pilipinas, yung ilan na matatanda, pag-uwi natin, patay na. No? So, it's either growing or dying. So, hindi natin mo alam. Sa Matthew chapter 13, verse 12, For whosoever that to him shall be given, and he shall have more abundance, but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Sa lahat ng tao, sa Tagalog nga, sinasabi dito, sister, yung Tagalog version mo, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mas magiging masagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na sa kanya, ay kukunin pa. Pag tayo po itatanungin, kapatid, kamusta ka na? Hello? Kapatid, kamusta ka na? You're growing or dying? Pag sabihin mo, sister, ganun pa rin. Walang pagbabago. Oo, mas mabuti sa dati. 5 years from now, kung titingnan natin ang sarili natin, ano ba kaya? Mag-grow ba tayo or dying? Growing! Growing! I remember po mayroong isang church dito sa Tel Aviv noon. Nang dumating ako, napakalaking home church siya. Napakalago siyang church. Pero ngayon na-vanish na yung church na yun. Napaka-active po yung church na yun. Malago talago sila. Sila Joy nga, kasama pa dun na pumupunta. Napakalago at ang dami nila. Pero ngayon nawala na sila. Na-vanish na siya. Ganon din po sa atin. Kung titingnan natin 5 years from now, ano kaya po ang katayuan ng Iglesia ng New Life? Ano po ba ang katayuan mo
sa Panginoon. As a believer po, 5 years from now, it's either you are spiritual or not spiritual. Hello? 5 years from now, you are either spiritual or not spiritual. Or 5 years from now, ikaw ay asensado o milyonaryo na. Ay, amin. Hallelujah! Growing, milyonaryo ka na. Amen. Pero you have to choose. Pero pipiliin ho natin. Dahil hindi, ito'y totoo at hindi ito basta na lang haka-haka. Ang prinsipyong ito at law na to ay totoo na nangyayari. I remember nga po marami nga mga lingkod ng Panginoon, mga Kristiyano, noon napakainit siya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, wala na sila. Bumabalik na ho sila sa buhay nila. 5 years from now, physically, ano kaya tayo physically? Nagkakaedad tayo. Ano kayang masabi mo pag 5 years? Pag tingnan mo yung sarili mo sa salamin, okay pa. Pero nakikita mo na yung kumukulubot ka na. Nakita mo mayroon na kang, may uban ka na lumalabas. At hindi mo na yata maamin ang sarili mo, kaya gumagawa ka ng pamaraan na para mapapaganda tayo. Pero you have to face it, the reality, na naiba na talaga tayo. Aminin. Sa marriage relationship, sa mag-asawa po, dati-dati na kayo ay very close, 5 years from now, close pa rin ba kayo, Pastor Lino? At Sister Fe? We don't know. Hello? It's either na habang tumatagal ay umaanghang ang kanilang pagsasama, or it's either na ito ay paurong ang kanilang pagsasama. Pero hindi mananatiling ganon pa rin ang pagmamahalan. Kaya nga marami po mga broken families, especially pag ikaw ay nag-abroad. Dahil dati-dati kumuwi ka sa Pilipinas, ikaw ay napaka-sweet ninyo, nang dahil sa pangangailangan, ay pumunta ka ng abroad. Pagdating naman ng abroad, nagkakaroon na tayo ng separation. 5 years from now, yung vision at kanilang ambition, na sana'y magpapatayo sila ng pamilya na buo, pero nang dahil sa temptasyon, nasira yon. So, ito po ay dying ang relationship. That is a reality. That is a law. Hello? It's either better ka or worst. Sabi sa sumpaan ng mag-asawa, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kaso puro worst Walang better. Puro poorer, walang richer. Puro sickness, walang health. Ang dating ang galing manligaw, sabi niya, sagutin mo lang ako, susungkitin ko ang bituin sa langit. At na ngayon napasagot naman, ay suntok nga, ay sinungkit nga, tinuntok, at bituin ang nakikita kasi puro bituin ang nakikita. Dati-dati noon na talagang inalagahan yung asawa, ngayon naman ay ginagawang pansimbag. Dati-dati noon ang kaldero siya pang tagahugas yung lalaki, ngayon